Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Saan ka man sa Pilipinas, lalo na yung nakatira sa rural areas o liblib na lugar, kapag ang isang tao ay napabilitang mangingibang bansa na, ang nasa isip agad ng iba, lalo na yung mga kapitbahay mo, ay agad aalwan o yayaman na agad ang iyong pamilya. Pero ang hindi nila alam ay ang kalungkutan na iyong nararamdaman na maiiwan mo ang iyong mga mahal sa buhay at ang homesickness na dadaan sa'yo kapag ikaw ay nasa ibang bansa na. Mas mahirap pa ang sitwasyon mo lalo na kung ikaw ay may mga anak at asawa na maiiwan. Bagamat masaya ang laging makatanggap ng padala mula sa isang OFW para mabili mo ang iyong luho at mga pangangailangan, ang ilan ay hindi pa rin nakikita ang hirap ng mga ito kumita lamang ng pera. Kahit sa mga nakaraang taon ay mas nangingibabaw ang porsyento ng mga kababaihan na lumalabas ng bansa para magtrabaho, marami pa rin ang mga kalalakihan na mas ginugustong sila ang magtrabaho sa ibang lugar. Kahit malaki na ang posibilidad na magkaroon sila ng maayos na buhay sa hinaharap, ang mag-asawa naman ay makakaranas ng iba't ibang problema tulad ng emotional detachment. Sa kadahilanan na madalas na magkaiba ang time zone o oras ng Pilipinas, kung ang isa sa mga ito ay pagod na, ang tanong na kumusta ka ay hindi na lamang sasapat. Kung laging yan na lamang ang tanong tapos sasabayan pa ng limitadong oras na pag-uusap, 99% of the time, ang madalas nakakulangan ng deep emotional check-ins ang nagiging rason kung bakit nakakaramdam ang isang OFW ng kalungkutan na para bang sila ay nag-iisa. Masakit din sa kalooban ng isang OFW na namimiss nila ang milestone ng kanilang mga anak, mga critical family events tulad ng kaarawan ng kanilang mga anak, anniversaries at minsan ay family emergency. Kapag hindi yan maayos na nahandle ng isang OFW, ay sasama ang kanilang loob na minsan ay nagdudulot kung bakit sila ay nakakaramdam ng kalungkutan na minsan ay nagiging full-blown depression. Kaya hindi na ako nagtataka na napakadami ng mga OFW ngayon ang nakikiapid. Ilan lamang yan sa gabundok na issue na mag-asawa at pamilyar ang kababayan natin na si Benji San Agustin sa lahat ng issue patungkol sa mga pinagdadaanan ng mga Pinoy sapagkat isa rin siyang OFW. Ang kasong ito ay mula mismo sa website ng Judicial Government sa Yuan. Base sa ulat na magkaroon ng asawa si Benji, naging focus na nito ang mabigyan ng kanyang misis na magandang buhay sapagkat gusto niyang bumuo ng sarili niyang pamilya sa hinaharap. Sa kadahilanan na ito ay nakatapos naman at gusto niyang siya ang maging provider, napagkasunduan nilang mag-asawa na siya na lamang ang mangingibang bansa. Nang ito ay mahanapan ng employer ng agency, si Benji ay inahanda ang kanyang sarili. Inayos ang kanyang lifestyle upang hindi bumagsak sa medical. At pagkalipas lamang ng ilang buwan, dala ang ilan niyang bagahe, ito ay emosyonal na nagpaalam sa kanyang asawa sa airport. Niyakap nito ang kanyang misis at iniwan niya ang pangako na siya ay babalik at laging sisiguraduhin na siya ay tatawag at sila mag-uusap. Sa court document ay nakalagay na si Benji ay isa sa napakaraming Pinoy na factory workers na nagtatrabaho sa Yuan Company. Ang kumpanyang yan ay nakabase sa Yuan Taipei. Sa kanilang website, ang Yuan ay manufacturer ng water pumps para sa mga trucks at kilala ang kumpanyang yan na main supplier ng Japanese at European truck series. Sa tuwing sila ay merong kliyente na gustong gamitin ang kanilang mga pumps, lagi nilang ipinapangako na ang produkto nila ay ginawa ng may kalidad. Pero kung maganda ang produkto na ipinapakita sa kanila ng Yuan, ang hindi nakikita ng mga ito ay ang mga kamay na naging instrumento para bumuo ng water pumps na hinahanga nila. At karamihan sa mga ito ay mga Filipino.
Dahil sa yun ang kauna-unahang beses na nagtrabaho sa ibang bansa si Benji, ito ay nakakatanggap ng minimum wage na tinatayang humigit kumulang na 40,000 pesos kada buwan. Kahit kinakabahan sa mangyayari sa kanya sa Taiwan sapagkat first time niya rin na magtatrabaho para sa ibang lahi, ang kumpanyang napasukan ni Benji ay meron namang mga programa tulad ng libreng pabahay. Ngunit tulad ng ibang OFWs doon upang makatipid, nasa pulisiya na kailangan niyang makasama ang 4 na mga trabahador na mga Pinoy din. Si Benji ay natutong magtipid sa pamamagitan ng pakikinig sa mga suggestions ng kanyang mga kababayan tulad ng pagkain sa lugar na mura. At kahit para sa iba ay hindi naman ganun kamahalan ang pamasahe sa bus at train, mas pinipili pa rin ni Benji na maglakad kung maaari. Sa loob ng ilang buwan, ito ay natutong sumunod sa highly structured at routine-driven na buhay na nakasentro sa kanyang trabaho. Ang kanya namang pagtitiis ang rason kung bakit unti-unti siyang nakaipon. Kung may natitira pa sa kanyang sahod at nangangailangan talaga ang kanyang mga magulang, ay hindi ito nagdadalawang isip na magbigay ng pinansyal na tulong. Ang mga magulang nito ay walang masabi sa kasipagan nito dahil lagi itong nag-o-overtime. Ang misis naman nito ay proud din sa ginagawa ni Benji para sa kanila. At katulad ng ibang mag-asawa, ang mga ito ay nagkaroon din ng mga issue. Pero ayon sa pamilya ni Benji, kahit anong laki ng tampuhan ng mga ito, ang dalawa ay agad din namang naaayos ang kanilang gusot. Napag-usapan din ng mag-asawa na kung matapos ang kontrata ni Benji, ang misis nito ay pumayag na magtangka din na mag-apply sa parehong agency upang pareho silang kumayod upang mapabilis ang kanilang pag-iipon. Ngunit noong November ng taong 2023, ang asawa ni Benji ay nagtaka dahil hindi ito sumasagot sa kanyang mga chats. Noong una ay inakala niyang nag-o-overtime lamang ito. Pero nang halos isang araw na siyang hindi nakakatanggap ng reply mula dito ay nag-alala na siya kaya kinontak na rin niya ang ilang kaanak ng kanyang asawa. Pero ni isa sa mga ito ay wala namang makapagsabi kung bakit ito hindi nagre-reply. Ang mga magulang nito ay sinabi na wag ito mag-alala dahil baka nga nag-o-overtime lamang si Benji. Pero lumipas na ang 48 oras ay hindi pa rin talaga ito nagre-reply. Naliwanagan lamang siya kung ano ba talaga ang nangyari ng isang OFW ang kumontak sa kanya. Ibinahagi nito na kaya pala hindi nagre-reply ang kanyang asawa ay sa kadahilanan na ito ay nasa custody ng mga otoridad. Agad siyang kinabahan at naawa kay Benji dahil kahit kailan ay hindi pa ito nakakapasok sa police station kahit sa Pilipinas. Pero kahit hindi na nga siya magkaintindihan sa kung anong gagawin, ang mas lalong nagpahirap pa sa sitwasyon ay limitado rin ang impormasyon na nakakarating sa kanya. Sa loob ng ilang araw ay nahirapan itong makatulog, pero kahit hindi maliwanag sa kanila ang punot dulo ng lahat patungkol sa pagkakaaresto dito, ang pamilyang San Agustin ay matindi ang paniniwala na inosente ang kanilang mahal sa buhay. Pero nang nai-release na ng mga otoridad ang rason kung bakit nila inaresto si Benji, ang ilan sa mga taong nakakakilala sa masipag na OFW ay nagdalawang isip kung itutuloy pa ba nila ang suporta at petisyon na ito ay inosente, sapagkat napakaseryoso talaga ng akusasyon na kinakaharap nito. Ayon sa court document, ito ay sinampahan pala ng 1 count of murder. Sa madaling salita, ito ay nakapatay ng isang tao. Pero mas naging controversial pa ang nangyari sapagkat lumalabas din na ang biktima nito ay isang Filipino rin. At hindi pa dyan natatapos ang lahat dahil sinampahan din pala ito at kinakaharap niya ang endangerment case. Ibig sabihin, naniniwala ang mga otoridad na dahil sa ginawa nito, inilagay ni Benji sa kapahamakan ng ibang mga tao sa kanyang paligid. Nang malaman ng pamilyang San Agustin ang mga kaso laban dito, nanindigan pa rin sila na hindi yun kayang gawin ng mabait na si Benji. Ang ilang OFWs noon ay nagsabi na maaaring hindi kinaya at bumigay ang isip at utak ni Benji sa nakaka-stress nitong buhay sa Taipei. Ang mga ito ay nagkanya-kanya ng pagbabahagi ng mga naranasan nila simula nang sila ay maging OFW. Karamihan sa mga ito ay nagkasundo na hindi biro ang stress na nararamdaman ng mga taong tulad nila, lalo na kung ang topic ay patungkol sa pera. Ang sinasabi nilang yan ay meron ngang katotohanan dahil ayon sa survey, ang 25 hanggang 40% ng mga taong umaalis ng bansa
ay nakakaranas ng matinding kalungkutan na minsan ay nauuwi sa depression. Lalo na sa unang 6 na buwan kung kailan ay makakaramdam ang mga ito na sila ay nag-iisa. Bukod sa malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay, hindi rin itinatanggi ng mga ito na ang ilan sa kanila ay nakakaranas ng pangungutya at panlalait. Hindi lamang mula sa mga tao sa bansa na kanilang pinuntahan, pero minsan ay mula mismo sa kanilang mga kababayan. Pero ang karaniwang stressor o yung nagpapasakit talaga ng ulo ng mga kababayan natin ay ang pagpapadala ng remittances. Bagamat tinaguri ang bagong mga bayani kahit 2026 na, marami pa rin ang hindi nakakaalam kung gaano talaga kabigat ang pinagdadaanan ng mga ito para lamang kumita ng pera. Ang ilan sa mga ito ay sa halip na kumustahin ang kalagayan ng kaanak nilang OFW, ang entrada agad ng mga ito ay karaniwang tungkol sa kanilang paghihirap at kung gaano nila kailangan ng tulong sa pinansyal. Pero ang teoryang yan ay pinabulaanan ng mga magulang ni Benji. Ayon sa mga ito, kahit sila ay minsang nangangailangan ng pera ay hindi nila ito inuobliga. Pero nang lumabas ang hatol kay Benji at ito ay nakaabot na sa Pilipinas, ang ilang mga tao tulad nito ay nagpahiwatig na ang maaaring rason kung bakit ito nakapatay ay dahil sa pambubuli. Ang comment niyang yan ay sinang-ayunan ng babaeng ito na nagsabi na ang kanyang OFW kapatid ay nakaranas ng matinding pambubuli na dahilan kung bakit 5 buwan lamang itong nagtrabaho doon. Kaya ang iba ay nagsabi na kahit pala natural na friendly ang mga Pinoy na exposed na may pailan-ilan talagang mga Filipino at kahit Taiwanese ang hayagan ang pambubuli. Ngunit kung ang ilan ay naniniwala na diskriminasyon at pambubuli ang nag-udyo kay Benji para mamatay, ang taong ito na nagpakilala na may personal knowledge siya sa nangyari dahil kilala niya ang biktima ay sinabi na hindi ito bully. Sa halip, sinabi niya na dapat lamang makulong si Benji sapagkat ito talaga ang may sala. Dahil sa sinasalungat niya ang mga sinasabi ng ilan, ang iba ay inakusahan siya na nakikisawsaw at sinabihan siya na manahimik na lamang. Dahil di umano'y hindi naman niya alam ang buong pangyayari. Kaya nagsabi ito na isa rin pala siyang OFW na nakatira sa Taiwan at ang asawa niya ay katrabaho mismo ni Benji. Dahil sa ayokong magbabad sa pag-aaway ng mga ito sa Facebook, noong una ay wala talaga akong clue kung ano nga ba ang motibo ni Benji. Hanggang sa makita ko nga ang mismong court document. Salamat sa setting na automatic translate, ang nooy hindi ko maintindihan na dokumento ay naging malinaw na. Base sa court record, ang suspect pala ay merong sama ng loob sa biktima. Ayon sa mga pulis, nang magsagawa sila ng investigasyon, napansin nila sa social media ng suspect, ilang linggo bago mangyari ang krimen ay naging madalas ang pagbabahagi ni Benji ng mga larawan ng kanyang misis. Kung sa iba ay romantic at sweet gesture yan, ang hindi alam ng ilan ay meron palang pinagdadaanan ang mag-asawa. Sa mismong salita ni Benji ay ibinahagi nito na noong siya ay mapunta sa Taiwan, kahit sila ay merong hindi pagkakaintindihan, ay naaayos din nila ang gusot. Pero ang mga kakilala naman ni Benji ay sinabi na may pagka-immature ang misis nito. Ilang minuto lamang itong malate sa video call ay kung ano na agad ang sinasabi nito at ang madalas nilang pagtalunan ay ang paratang nito na si Benji ay di umanong nambababae. Ang mga katrabaho nito ay saksi kung paano mainis si Benji dahil kahit abala ito sa pag-overtime, ang misis naman ito ay wala nang ginawa kundi tumalak ng tumalak sa chat. May iba pa nga na nagsabi na payagan na nitong magtrabaho ang kanyang asawa dahil baka sa wala lamang itong mapaglibangan, kaya ang laging nasa isip nito ay mga bagay na wala namang katotohanan. Ito ay naghanap nga ng trabaho at kalaunang natanggap. Ang pagsasama ng dalawa ay naging maayos pero ang katahimikan sa kanilang relasyon ay nanatili lamang ng ilang linggo. Pagkalipas ng 1 buwan ay bumalik na naman ang paghihinala nito na ang kanyang mister ay merong ibang babae sa Taiwan. Ang away nila mag-asawa, sabayan mo pa ng nakakapagod niyang schedule at pag-overtime sa trabaho ay talaga namang ikinalungkot at ikinagalit ni Benji. Dahil hindi na niya alam ang gagawing pagpapaliwanag dito. Kaya ang ginawa niya ay laging sabihin sa kanyang misis kung ano ang kanyang ginagawa, kailan siya matatapos sa trabaho at lahat ng routine. Pero ang madalas niyang pag-update ay hindi pa rin talaga nakatulong.
Sa sobrang desperado niyang mabago ang pagsasama nilang mag-asawa, ay nag-open na ito sa iba niyang mga katrabaho. Pero kahit sundin niya ang payo ng mga ito na maging pasyensyoso, ay walang nagbago sa kanyang asawa. Ito ay nanatiling selosa at lagi naghihinala na meron siyang ibang babae. Kalaunan sa tindi ng kanyang pagod, ang punong-puno ng si Benji ay nagalit. Silang dalawa ay nagtalo hanggang nag-alsabalutan ang kanyang misis sa tinutuloy nitong bahay sa Pilipinas. Ginawa niya ang lahat para ito ay kausapin. Nakiusap rin siya sa kanyang mga magulang na baka makumbinsi ng mga ito ang kanyang misis na huwag siyang iwanan. Pero kahit sino pa ata ang makausap nito ay hindi na talaga magbabago ang isip nito na makakay sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw ay nabunyag na kaya pala ganun na lamang ang galit ng kanyang misis at ito ay paniwalang paniwala na meron nga siyang babae ay dahil ang informant o nagsasabi dito ng mga impormasyon ay kakilala pa niya mismo. Lumalabas na ang laging kumokontak sa kanyang misis ay si Ronaldo na hindi lamang isang Filipino pero ito ay kasamahan niya mismo sa room 203. Dahil sa kasamahan pa mismo sa kwarto ang nagsasabi na ito ay merong ibang babae, ang misis ni Benji ay agad naniwala at hindi nito pinagdadahan ang mga sinabi nito. Diyan na-expose na talagang may problema ang relasyon ng mag-asawa tulad ng kulang sila sa komunikasyon, tiwala at nakulangan din sila sa pagiging pasyensyoso. Sa court document ay nabunyag na si Benji ay sumama ang loob sa kanyang kababayan hanggang sa lihim na itong nagtanim ng galit. Pero dahil sa magkasama nga sila sa trabaho at sa iisang silid pa sila natutulog, ginawa nito ang lahat para maging civil at mapanatili ang katahimikan. Pero ang ginawa nitong paninira sa kanyang misis at pagpapakalat ng chismis na siya ay merong ibang babae ay matindi at unti-unting nakaapekto sa pag-iisip ni Benji. Sa pagdaan ng mga araw na ayaw makipagbalikan sa kanya ng kanyang misis, ay unti-unti itong namuhi. Pero mas lalong nagalit ito kay Ronaldo nang lumayas ang kanyang asawa. Kaya ayon sa investigasyon, para matigil na ang mga tao sa kachichismis na siya ay nambababae at upang maibalik na rin ang kanyang pride na natapakan sa tuwing ang mga tao ay malalaman na iniwan siya ng kanyang misis, si Benji ay nakaisip na patahimikin ang tao na source ng mga chismis. Ito ay bumili ng gasolina, lampara at iba pang mga bagay na para bang ito ay magkakamping. Nakabili din ito ng karit na itinago niya sa ilalim ng kanyang kama. Nang kumpleto na ang kanyang mga gamit ayon sa mga pulis, noong November 23 bandang 12:00 ng gabi ay isinakatuparan na niya ang kanyang plano. Habang mahimbing na natutulog ang lahat, si Benji ay tahimik na binuksan ang gasolina at ibinuhos nito ang likido sa bawat sulok ng silid, pati kay Ronaldo at sa tatlo pa niyang natutulog na mga doormate. Nang magising ang mga ito, si Benji ay mabilis na tumakbo papalabas. Itinapon ang lampara na may apoy at isinara nito ang pintuan. Sa dami ng gas, ang kwarto ay mabilis na nagliyab. Ang 4 na biktima ay tinangkang tumakbo papalabas at ang una sa mga ito ay si Ronaldo. Pero hindi pa rin palaligtas ang lumabas ng silid dahil sa likod ng pintuan ay naghihintay ang galit na si Benji. Tinaga at hinataw nito ng karit si Ronaldo pagkatapos ay tumakbo ang salarin papalayo. Ang apoy ay mabilis na kinain ang room 203 pero sa bilis ng pagresponde ng mga emergency services, ang mga bumbero ay mabilis ding naapula ang apoy bago ito kumalat sa ibang silid at ibang palapag ng building. Si Benji na nanatili sa gusali ay naaresto din. Base sa ulat sa dindi ng mga sugat na natamo ni Ronaldo mula sa sunog, pati sugat mula sa karit, ay hindi na rin ito naisalba ng mga doktor. Ang 3 naman itong mga roommate ay nakaligtas naman kahit nagtamo ang mga ito ng 2nd at 3rd degree burn. Noong 2024 sa ilang linggong trial, si Benji ay napatunayang nasa tamang pag-iisip at ito ay walang mental health issues. Dahil sa lakas ng mga ebidensyang inharap sa korte, ito ay napatunayang guilty. Naparusahan itong makulong sa loob ng 15 taon para sa kasong murder at 6 na buwan sa endangerment offense nito.
Para sa mga nagtatanong kung meron nga bang babae ang suspect, ang korte ay hindi nag-focus sa topic na yan. Pero ang prosekusyon ay naniniwala na si Benji ay meron ngang babae dahil hindi naman lalayas ang asawa nito kung chismis lamang ang lahat. As of this recording, si Benji ay nakakulong pa rin sa Taiwan. Sa pagtatangka ng kanyang kampo na mapababa ang hatol, ang mga ito ay nag-appeal. Pero noong October 30, 2025, ang mga hukom ay sinabi na tama lamang ang desisyon ng naunang judge na tumingin sa kaso. Kaya kailangan itong tapusin ang parusang 15 taon para sa murder at 6 na buwan para sa endangerment offense. Kung matapos niya ang hatol, nasa rekomendasyon ng korte na siya ay ipapadeport pabalik ng Pilipinas, kung saan ay kailangan niyang magsimulang muli na walang asawa at nag-iisa. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.